Pinalayas ako sa sariling bahay ko Nang mabuntis ang kabit ng asawa ko, nagtipon ang mga biyenan ko sa mismong sala ko, at mahinahong ipinahayag na panahon na para ako'y umalis sa sarili kong bahay. Hindi ako nakipag-away o umiyak, umiti lang ako. At sa kung anong kadahilanan, mas kinatakutan nila ang ngiting iyon, kaysa sa kahit anong galit na maaari kong ipakita. 2 taon kaming magkasintahan ni Adrian bago kami nagpakasal. Sa simula, ipinakita niya ang sarili bilang isang maalaga at maaasahang lalaki, yung tipong maingat magsalita tungkol sa hinaharap at tila handang tuparin ang lahat ng kanyang mga pangako. Suportado ng magkabilang pamilya ang aming pagsasama, at binigyan ako ng nanay ko ng napakahalagang regalo, isang 3 palapag na bahay na pinaghirapan niyang ipundar sa buong buhay niya, at nakapangalan iyon sa akin. Pagkatapos kong mapabilang sa pamilya ni Adrian, ginawa ko ang lahat para mapanatili ang maayos na samahan. Nagtatrabaho ako ng mahahabang oras sa bangko, umaalis bago sumikat ang araw at umuuwi ng gabi na. Halos wala na akong oras para sa mga salu-salo o pagbisita sa pamilya. Hindi rin lingid sa akin na hindi ako gusto ng biyenan kong si Beatrice. Pero pinili kong manahimik, naniniwalang ang pasensya ang susi sa katahimikan. Hanggang sa isang hapon, umuwi si Adrian na kakaibang kalmado at sinabi na kailangan naming mag-usap. Diretso ang tono niya, walang bahid ng pagdadalawang isip. Pasensya na, malamig niyang sabi. May iba na ako. At buntis siya. Hindi agad pumasok sa isip ko ang bigat ng sinabi niya. Unti-unti itong sumiksik sa dibdib ko, parang malamig na alon. Ang mas masakit pa sa pagtataksil ay ang paraan ng pag-amin niya, parang ang mga pangako at pagmamahal ay mga bagay na basta na lang napapalitan. 1 linggo ang nakalipas, sabay-sabay silang dumating. 6 silang umupo sa sala ko, ang asawa ko, ang kanyang mga magulang, kapatid na babae at lalaki, at ang babaeng nagdadalang tao sa anak niya. Pinuna nila ang bahay na bigay ng nanay ko at tiningnan ako na para bang ako ang kailangang alisin. Si Beatrice ang unang nagsalita. Wala nang mababago, matigas niyang wika. Harapin mo na ang realidad. Hindi dapat nag-aaway ang mga babae. Buntis siya, may karapatan siya. Huminto siya sandali bago idinagdag, kung gusto mong manatiling payapa ang lahat, mas mabuting ikaw na ang umatras. Walang nagtanong kung ano ang nararamdaman ko. Walang nakaalala sa mga taon na inilaan ko sa pagsasama namin. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang batang hindi pa isinisilang. Sumunod na nagsalita ang hipag ko, bahagyang yumuko pasulong. Wala ka pang anak, sabi niya. Siya, meron na. Pumayag ka na lang sa maayos na hiwalayan para walang gulo. Sa huli, nagsalita ang babae. Hawak niya ang kanyang tiyan, ang mukha'y maamo, ngunit walang bakas ng pagsisisi. Ayokong makasakit, mahina niyang sabi. Pero mahal namin ang isa't isa ni Adrian. Gusto ko lang maging legal na asawa niya at palakihin ang anak namin ng magkasama. At doon bumiti ako.